Kabanata 2011, mahigpit na kinuyam ni Daisy ang kanyang telepono. Ngunit napakaraming araw na ang nakalipas, at talagang nag-aalala ako. Okay, marahan at malumanay na suyuan siya ni Knowles, you have my word na babalik ako. Kaya ang kailangan mo lang gawin ay maghintay sa akin sa bahay ng masunurin. Ibinaba niya ang tawag, at dalawang lalaki ang pumasok sa silid sa sumunod na segundo. Dahan-daang lumingon si Knowles, at isang puting liwanag ang tumama sa bintana na parang araw. Dahil dito, kitang-kita niya ang malungkot na mukha ng mga tao nang bumukas sila sa pinto. Hinaplos ni Bear ang dulo ng kutsilyo gamit ang kanyang mga daliri at ngumisi. Mr. Knowles, kumusta ka na? Ang pagbati ay parang isang laslas na maaaring hatiin ang karagatan at iyangat ang mga alon. Hindi gumalaw si Knowles, at isang sinag ng puting liwanag ang biglang itinuro sa kanyang mukha habang siya ay mukhang kalmado. Bali-balita na napakahusay mong tao, Mr. Bear. Dahil isang lalaki lang ang dinala mo, dapat may tiwala ka na magagawa mo akong ibaba dito. Sa mga lalaking nagtrabaho sa ilalim ni Donald, si Bear ang tanging pinahahalagahan ni Donald. Siya ay sapat na tapat upang mamatay para kay Donald, kung tutuusin. Kung tungkol sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, kahit si Edison ay hindi kasing husay niya. Si Bear ay isang profesional na manlalaban bago nagtrabaho para kay Donald. Siya ang uri ng manlalaban na pipirma ng kontrata para lumaban hanggang kamatayan sa mga underground fighting arena ng Southeast Eurasia. Hanggat gusto niyang lumaban, lalabanan niya ang kanyang kalaban hanggang kamatayan. Lahat ng mga kalaban niya ay mamamatay lamang o malubhang may kapansanan. Sa makatuwid, si Bear ay may mahusay na reputasyon sa Timog Silangang Eurasia, at siya ang target na lahat ng lokal na kapitalista ay maglalaban sa isa't isa upang tumaya sa kanya. Dinilaan ni Bear ang likod ng kutsilyo, at ang kanyang saloobin ay labas na mayabang. Alam ko na ikaw, Mr. Knowles, ang tipo ng tao na gagamit ng walang awa na paraan para i-frame ang iba sa likod nila, ngunit hindi ako natatakot sa iyo. Ako mismo ay higit pa sa sapat pagdating sa pakikitungo sa iyo. Kahit na may tumawag ka dito. Huminto siya ng ilang segundo, tumingin kay Knowles, at ngumisi. Matagal ka nang namatay. Pagkasabi niya noon ay agad na naglabas ng isang itim na revolver ang nasa likuran niya at itinutok kay Knowles. Dumagundong ang isang kulog na bamalat sa putok ng baril. Isang maliwanag na puting kislap ang nagpapaliwanag sa buong silid, at ang salamin sa likod ni Knowles ay pumutok. Naipit ang bala sa loob nito, at umuusok pa. Ang kapaligiran sa silid ay nahulog sa patay na katahimikan at mabangis na solemnidad. Nang makitang hindi man lang kumurap si Knowles, tumawa ng malakas si Bear. Nis, hindi ka talaga naghubad ng pantalon mo. Kinuha niya ang itim na revolver sa katabi niya at muli itong kinarga. May 4 pa tayong bala. Hindi ko na palalampasan ang pagkakataong ito. Gusto mo bang tumaya dito? Kalmadong tinanggal ni Knowles ang kanyang relo, at mukhang malalim at madilim ang kanyang tingin. Pinaikit ni Bear ang kanyang mga mata. Oh, natatakot ka ba? Itinaas ni Knowles ang kanyang tingin, at ang revolver sa kamay ni Bear ay sumasalamin sa isang sinag ng malamig na liwanag, at ito ay parang ang kanyang laser-focused glare. I bet that you'll fail to kill me. Nawala ang ngisi ni Bear na parang na-provoke, at ang kanyang tingin ay mukhang mabangis at mabagsik. Oh talaga, masyado ka pang mapangahas kung ikaw lang mag-isa dito na malapit ng mamatay. I really won't mind being the one who buys you your one-way ticket to hell. Matagal na kitang hinihintay dito. Hindi ka ba nagtataka kung bakit walang ibang tao dito sa homestay? Maliban sa inyong dalawa, binaliwala ni Bear ang pananakot niyang tanong. Kahit na sumama ako sa iyo dito, makakapaghiganti pa rin ako kay Mr. Matthews. Kaya ang magagawa ng mga tauhan mo pagdating nila dito ay kunin ang bangkay mo para sa iyo. Mga putok ng baril sa maulan na gabi. Isa sa mga bala ang tumama kay Knowles sa dibdib. Napaatras siya, tumama sa bintana, at napaupo sa lupa. Lumapit si Bear at idiniin ang busol ng baril sa ulo ni Knowles. Ang ikatlong shot na ito ang magiging shortcut mo sa impyerno. Hinawakan ni Knowles ang kanyang kamay, at ang bala ay tumama sa kanyang pisngi. Napakalapit nito. Ikinapit ni Knowles ang katawan ni Bear gamit ang kanyang mga binti at inilipat ang itaas na bahagi ng katawan sa hangin. Sa sandaling itinapon si Bear, itinukod niya ang kanyang kamay sa lupa at pinatatag ang kanyang katawan. At ang itim na revolver ay inihagis sa ilalim ng sopa. Nakikita ang bulletproof vest sa ilalim ng shirt ni Knowles, mukhang masama. Sige, handang-handa ka talaga. Dapat ay tinutukan ko ang putok na iyon ng direkta sa kanyang ulo. Kabanata 2012,
Nakita ni Knowles ang paraan ni Bear. Ang chismis ay hindi mo gustong ibagsak ang iyong kalaban o patayin sa isang galaw dahil walang sense of accomplishment. Gusto mong magpakatanga sa kanila, at aalisan mo sila ng kanilang huling pag-asa na mabuhay kapag sila ay naubos na. Kaya kung mas mahinahon ako, mas mababa ang iyong makukuhang kasiyahan sa pangangaso ng iyong biktima sa laban na ito. Kaya naman hindi mo ako hahayaang mamatay kaagad. Tumayo si Bear, hinubad ang kanyang kamiseta, at inatake siya ng kanyang kutsilyo. Hindi ka pa rin kakampi ko pagdating sa suntukan. Ipinagtanggol ni Knowles ang kanyang sarili gamit ang kanyang mga kamay, iniiwasan ang dulo ng kutsilyo at ang pag-atake ni Bear habang ang isa pang lalaki ay sumilip sa kanyang likuran. Agad niyang sinipa ang mesa pasulong upang harangin ang mga binti ni Bear, tumalikod, hinawakan ang palso ng lalaki, at itinupi ang braso pababa, na dislocate ang balikat nito. Sinipa ni Bear ang mesa at sumugod sa kanya. Hinayla ni Knowles ang lalaki pasulong at ginamit ang kanyang katawan para harangin ang pag-atake ni Bear, at ang dulo ng kanyang kutsilyo ay tumama sa balikat ng lalaki. Tinulak ni Bear ang lalaki palayo at tinamaan ng siko si Knowles. Nilabanan ni Knowles ang dalawang kamay at napaatras. Ang puwersa ni Bear ay brutal, at ang kanyang mga pag-atake ay naging mas mabangis. Nabasag ng kanyang braso ang desk lamp, at si Knowles ay napilitang pumasok sa isang sulok. Itinaas ni Bear ang kanyang binti at ibinaba ito pahiga kay Knowles. Iniwasan ito ni Knowles, at ang sipa ay tumama sa lahat ng mga libro at mga dekorasyon na nakadisplay sa bookshelf. Inihagis ng lalaking may nasugatan na kaliwang balikat ang itim na revolver sa ilalim ng sopa kay Bear, at mabilis itong hinawakan ni Bear sa kanyang kamay. Tingnan natin kung saan ka makakapagtago. Nabasag ang salamin, at ilang itim na silhouette ang nabasag sa silid sa pamamagitan ng mga bintana. Tinambangan ni Edison si Bear, at itinaas ng huli ang kanyang kamay upang harangan ang kanyang pag-atake. Nahuli siya nito, at napabalikwas siya sa gulat. Nagngangalit ang oso, nagklik sa kanyang dila, at nagmamadaling lumabas ng pinto. Sinundan siya ng mga nakaitim na bodyguard. Ilang sasakyan ng pulis ang nakaparada sa paligid ng homestay sa ulan. Nang makita ni Bear ang mga sasakyan ng pulis, naging malupit ang kanyang ekspresyon, gusto niyang tumalon palabas ng gusali sa bintana sa koridor. Sinalakay siya ng isa sa mga bodyguard mula sa likuran, at iniwasan ito ni Bear at nakipag-away sa mga bodyguard sa koridor. Gayunpaman, mabilis na nahulog ang mga bodyguard sa isang hindi magandang posisyon, na nagbigay ng pagkakataon kay Bear na makatakas. Sa sandaling tumalon si Bear sa bintana, binaril siya ni Knowles, na bumaba ng hagdanan. Ang binti na may pana. Napaungol siya at bumagsak sa lupa, at ang ulan na umaagos sa kanyang binti ay may halong dugo. Nagngangalit ang mga ngipin ni Knowles. Hindi siya dapat pahintulutang tumakas. Habang tumatalon siya sa bintana, sinubukan siyang habulin ni Edison. Mr. Knowles, lalong lumakas ang ulan. Pinalibot ng mga bodyguard ang mga pulis sa homestay at tinunton sila sa bundok sa likod ng homestay. Bear limped at tumakas ang bundok. Wala man lang siyang panahon para bunutin ang maikling palaso na tumusok sa kanyang binti, at walang makapagsabi kung basang-basa ba ang kanyang pantalon sa dugo o tubig ulan. Gayunpaman, ito ay isang patay na dulo sa unahan dahil ang tanging nasa ilalim ng 35 talampakang bangin ay ang magulong dagat. Mabilis siyang pinalibutan ng mga taong nakahabol sa kanya. Bumuhos ang tubig ulan sa mukha ni Knowles, at tila malamig ang kanyang ekspresyon nang maaninag ang mga ilaw sa kanyang mukha. Itinutok ng mga pulis ang kanilang mga baril kay Bear, at ang huli ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nagdala ka talaga ng tropa ng mga pulis. Noong una ay inakala niya na ang mga taong tumatambangan sa kanya ay pawang mga tauhan ni Knowles, kaya hindi siya natatakot sa mga ito. Hindi niya inaasahan na tumawag pa siya ng pulis. Tinulungan mo si Sandy na makatakas, at ilegal na pumasok si Sandy sa Slakova. Dahil kasabwat kanya, natural kang naging target na gustong imbestigahan ng pulis. Diretso ang tingin ni Knowles sa kanyang kaluluwa. Wala kang paraan ngayon. Sa walang awa na mukha, inilabas ni Bear ang revolver na may natitira na lamang na bala, at mahigpit na kinuyam ng mga pulis na nakaharap sa kanya ang kanilang mga pistola. Nang maging alerto sila, nagawa niyang gambalain ang mga ito at gumawa ng isang masasamang panlilinlang habang inaabot niya ang pocket knife na nakatago sa kanyang manggas. Pagkatapos ay malamig siyang sumugod kay Knowles. Hindi ako magkakasundo kung hindi kita papatayin dito ngayon. Napagtanto ni Edison na pinaplano ni Bear na kaladkarin si Knowles pababa kasama niya at napabulalas, Mr. Knowles. Binaril ng isang pulis si Bear sa binti, at ang sakit ay pumukaw sa bangis ni Bear.
Desperadong tinusok niya ang braso ni Knowles gamit ang dulo ng kutsilyo. Kabanata 2013. Nagnangalit si Knowles ng kanyang mga ngipin, walang awa na niyakap si Bear habang nasa matinding sakit, at itinaas ang kanyang kamay. Ang mga hawakan ng kutsilyo ay naglaslas sa kamay, at ang dugo ay bumulwak mula sa sugat, na ginagawang halos imposible na makilala ang laman mula sa madugong gulo. Nakakapit pa rin si Bear sa kanya, hindi ba nibitawan? Sumigaw si Edison, tulungan mo siya. Mabangis na tumawa si Bear, hinawakan si Knowles, at tumalikod, at tinamaan ng mga bala ng pulis si Bear sa kanyang likod. Siya ay umungal ng malakas at kinalagkad si Knowles, na walang oras upang makatakas sa kanyang pagkakahawak at diretsyong nahulog sa dagat. Nagmamadaling lumabas si Edison. Mr. Knowles, agad na tinakpan ng malalaking alon ang dalawang silhouette, at wala silang makikita sa mga alon. Madaling araw, sa Seaview Villa. Lumabas si Colton sa banyo nang tumunog ang kanyang telepono. Sinulyapan niya si Freya, na natutulog pa rin at naglakad para sagutin ang tawag. May sinabi sa kanya ang kabilang partido, at agad na lumabo ang mukha ni Colton. Anong sinabi mo? Ang biglang pagtaas ng boses ay gumising kay Freya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at umayos ng upo. May nangyari ba kay Didi? Buong gabing hindi natagpuan si Didi, at may mga pagkidlat pagkulog kagabi, kaya walang nakakaalam kung saan siya nagtatago o kung nakatagpo ba siya ng panganib. Ibinaba ni Colton ang tawag at nanatiling tahimik ng mahabang panahon. Hindi, si Knowles iyon. Nagulat si Freya. Ano, mabilis niyang sinuot ang shirt niya. Huwag mo munang sabihin kay Daisy ang tungkol kay Knowles. Aalis ako saglit. Bahagyang ibinuka ni Freya ang kanyang bibig. Kung ganoon, paano si Didi? Huminto siya sandali at lumingon sa kanya, at ang solemnity bimang mula sa pagitan ng kanyang mga kilay ay masyadong halata upang maitago. Magiging maayos din siya. Hindi niya sinabi kay Freya na kinuha ni Sandy si Didi, at nahuhulaan na niya ang intensyon ni Sandy nang hindi man lang naisip. Kinuha niya ang kanyang jacket, naglakad papunta sa pinto, at huminto sa pintuan. Kahit anong text messages ang matanggap mo, huwag kang lalabas ng bahay. Ako na mismo ang magsosolve ng mga affairs ni Didi. Napaawang ang lobby ni Freya habang milyon-milyong kaisipan ang nag-flash sa kanyang isipan. Bumaba si Colton sa sala, palihim na inutusan ng yaya, at diretsyong umalis sa villa. Hiniling ni Colton sa driver na dumiretso sa seaside town. Sa paanan ng bangin, nagpadala ang mga pulis ng mga bangkang pangisda upang iligtas ang sinumang mahahanap nila, at iniulat ng mga bodyguard ang pag-usad ng paghahanap kay Edison sa baybayin. Nang makitang dumating na si Colton, naglakad si Edison palapit sa kanya. Mr. Goldman, si Edison ay hindi nakatulog buong gabi kagabi at basang-basa, kaya't siya ay mukhang nalulumbay at labas na discomposed. Tumayo si Colton sa mabatong bangko, at hinampas ng hangin ang kanyang kamiseta. Nahanap mo na ba siya? Umiling si Edison. Hindi. Lumapit sa kanila ang pinuno ng mga bodyguard. Mr. Goldman, pasensya na, kasalanan namin ito. Ipinahiram ni Colton kay Knowles ang isang grupo ng mga bodyguard. Nagplano si Knowles na akitin si Bear, at lumitaw nga si Bear, ngunit wala silang ideya na maiisip ni Bear na bumaba kasama si Knowles. Kahit na naruroon ang mga pulis at marami pang ibang tao, determinado siyang kaladkarin si Knowles pababa kasama niya, kahit na ang ibig sabihin nito ay mamamatay din siya. Gusto ng pulis na arestuhin si Bear, ngunit wala silang autoridad na barilin para pumatay. At nang sumugod si Bear patungo kay Knowles, hindi nakahanda ang mga bodyguard na tumugon sa kanyang biglaang pagkilos. Kahit na binaril ng pulis si Bear para protektahan si Knowles, tumanggi pa rin si Bear na bumitaw. Ang buong dagat ay nababalot ng madilim na ulap, at ang mga alon ay gumugulong sa ilalim ng mga paa ni Colton. Ang talampas ay 35 talampakan ang taas, at ang mga alon ay magulong. Kung ang isang ordinaryong tao na walang pisikal na pagsasanay ay tumalon sa bangin, mahirap para sa kanila na mabuhay, hindi banggitin si Bear, na nakakuha ng napakaraming bala. Huminga ng malalim si Colton at nagutos, palawakin ang lugar ng paghahanap. Hanapin ang mga downstream port para sa kanya. Ibalik mo siya sa akin, patay man o buhay. Ang mga port terminal ay lahat ay pinangangasiwaan ng pulisya, at si Baseberg ay nagpadala din ng mga kaugnay na tauhan upang tumulong sa investigasyon. Sinundan ni Edison ang lahat ng proseso. Hanggat hindi natagpuan ang bangkay ni Knowles, may kislap pa rin ng pag-asa. Bandang 3:00 ng hapon, isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa tabi ng pier sa ibabang bahagi ng Don Quixote River.
Natanggap ni Edison ang balita at nagmamadaling pumunta sa destinasyon kasama ang mga pulis. Kabanata 2014. Ang pulis ay umarkila ng bangka mula sa isang kalapit na mangingisda upang sagipin ang bangkay sa pampang, dinala ang forensic sa pinangyarihan para sa pagkakakilanlan at pagkolekta ng ebidensya, at sinako ang katawan. Nakipaglaban si Edison sa karamihan at nakasimangot. Nakumpirma na ba ang pagkakakilanlan ng bangkay? Lumingon sa kanya ang detective. Ito ay Bear. Nagulat si Edison nang dahan-daang ibinaba ang zipper ng body bag. Ang mapatla at bahagyang namamaga na mukha ay kay Bear nga. Talagang namatay si Bear, Del. Bumangon ang tiktik at time na sinabi, sa ngayon pa lang namin natagpuan ang bangkay ng suspect, ngunit hindi kami susuko sa paghahanap at pagsajep. Tumango si Edison at ipinadala ang text message kay Colton. Pagdating ni Colton sa kumpanya, nakatanggap siya ng text message mula kay Edison na nagsasabing na-recover na ang bangkay ni Bear, ngunit hindi pa rin alam ang kinaroroonan ni Noel Ace. Inilagay niya ang telepono sa desk, sumandal sa upuan, hinimas ang tungki ng ilong, at mamulong sa sarili, dapat buhay pa siya, tama ba? Mas mabuting buhay pa siya. Kung hindi, hindi ko talaga alam kung paano ipapaliwanag ang clusterfuck na ito kay Daisy. Sa oras na ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa yaya. Sinabi sa kanya ng yaya na sinagot ni Freya ang isang tawag sa telepono at lumabas na. Dumating si Freya sa pier sakay ng kotse, and sure enough, nakita niya si Didi na nakaupo mag-isa sa isang bench. Didi, agad na tumakbo si Freya papunta sa kanya at hinayla siya pataas. Nasaktan ka ba? Saan ka nagpunta buong gabi? Bakit hindi ka bumalik sa villa? Hindi mo ba alam na nag-aalala ako para sa'yo? Si Didi ay talagang tumakbo ng mag-isa. Kung hindi siya nagkusa na tawagan siya, mag-aalala pa rin siya na may masamang nangyari sa kanya. Ibinaba ni Didi ang ulo at hinigpitan ang mga kamay na nakahawak sa laylayan ng damit niya. Ayoko nang bumalik. Huminga ng malalim si Freya at pinakalma ang tono. Didi, huwag kang umarte at magalit sa akin, okay? Ngayon makinig ka sa akin at bumalik ka sa akin. Hinawakan niya ang kamay ni Didi, ngunit naputol ang kamay ni Didi at nagsimulang umiyak. Sabi ko ayoko nang bumalik. Kung babalikan kita sa tiyuhin na iyon, hindi mo na ako gugustuhing itago, kaya ayoko nang bumalik ka. Natigilan si Freya. Narinig ba niya ang sinabi ko kagabi? Ganito ba kalaki ang epekto sa kanya ng sinabi ko? Si Didi ay walang katiwasayan at walang pagmamahal ng magulang mula noong araw na siya ay ipinanganak. At si Freya lang ang taong gusto niyang umasa. Ang pag-iisip na ibalik siya sa Pruitts ay walang alinlangan na nagpasama kay Didi. Tumagilid si Freya at ipinatong ang kamay sa balikat niya. Didi, sinisisi mo ba ako kung bakit kita pinaalis? Sorry, hindi ko naisip ang nararamdaman mo. Pero Didi, balak kong ibalik ka sa lolo mo hindi dahil sa hinamak kita at ayaw na kitang manatili sa piling ko. Ang tatay mo ay isa sa mga Pruitts, at dahil doon ay isa ka rin sa mga Pruitts. Kaya naniniwala ako na tiyak na aalagaan ka ng iyong lolo. At least hindi ka na agrabyado gaya nung kasama mo ako, gaya ng nararamdaman mo ngayon. Mahal ka rin ng lolo mo gaya ko. Hinaplos niya ang pisngi ni Didi. Mayroon akong isang malaking responsibilidad para sa kung sino ka, pasensya na. Mula nang palakihin ko si Didi, pareho na kaming closely knitted. Hindi ako ang kanyang ina, ngunit kailangan kong tanggapin ang responsibilidad ng isang ina. Pero sayang, nabigo akong gampanan ang responsibilidad ko. Gusto pa niyang ibalik si Didi sa Pruitts bilang pagsasaalang-alang kay Colton at sa mga Goldman. Masyado siyang makasarili. Nang makita ang namumula niyang mga mata, bahagyang nanginig si Didi. Ayaw niyang galitin. Siya ng kanyang tiya. Gusto lang niyang makasama ang kanyang tiyahin. She pursed her lips and said, Tita Freya. Sa totoo lang kay Lola, bago pa niya matapos ang sasabihin, hinayla na ang kwelyo ni Didi nang biglang sumulpat sa likod niya, at itinapon siya sa lupa. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Freya. Didi, 4 na lalaki ang hamarang sa kanya. Kalmadong lumabas si Sandy mula sa likuran ng mga lalaking iyon na may dalang sigarilyo at sinulyapan si Didi, na bumagsak sa lupa at nanginginig sa galit. Anong walang kwentang piraso ng tae? Mabilis siyang naging malambot ang puso. Kabanata 2015. Nagngangalit si Freya. Ina, walang kasalanan si Didi. Hindi mo siya dapat pretuhin ng ganito. Inosente. Ngumisi si Sandy at nagtaas baba gamit ang lalagyan ng sigarilyo. Ibinigay ng asong iyon ang sarili niyang buhay para lamang ipanganak ang walang kwentang bagay na ito. Ni kahit kay titing na katalinuhan ay hindi niya namana sa kanyang ama.
Sino ang dapat sisihin yan? Nanginginig sa galit si Freya. Pinilit mo na ang kanyang ama sa pagkamatay nito. Plano mo bang itulak ang kanyang nag-iisang anak na babae sa parehong direksyon? Sinampal siya ng malakas ni Sandy. Ang kalahati ng kanyang mukha na nag-alis ay mukhang sobrang discomposed. Itikong mo ang bibig mo. Nakakatakot ang ekspresyon ni Sandy. Si Knowles ang pumatay kay Ken. Inangat ni Freya ang kanyang ulo at tumawa ng malakas, hindi pinansin ang kanyang namamagang pisngi. Nawala ka na talaga sa katinoan. Paulit-ulit mong sinasabi na si Knowles ang taong pumatay kay Ken, pero paraan mo lang iyon para aliwin ang sarili mo. Mapangahas, hinawakan ni Sandy ang buhok ni Freya. You bitch, how dare you piss me off here? Pilit nang umiti si Freya. Maaring ako ay isang asong babae, ngunit ako ay isang piraso pa rin ng karne na lumabas sa iyong katawan. Gayunpaman, hindi ko inasahan na masama ang loob mo sa akin. Kung tutusin, dapat ay sinakal mo na ako hanggang sa mamatay. Hindi mo dapat ako pinabayaang mabuhay at pinasan mo ang lahat ng paghihirap na ito na nagmumula sa iyo. Ang sama ng loob na lumalabas mula sa ilalim ng kanyang mga mata ay hindi bababa sa kay Sandy. Para bang ang poot na naipon sa paglipas ng panahon ay ganap na sumabog sa sandaling ito, at pinagsisisihan pa niyang ipinanganak siya sa mga bisig ng gayong ina. Sa kasamaang palad, ito ay isang bagay na hindi niya mapili. Mas maganda sana ang buhay kung sa simula pa lang ay namatay na ako sa sinapupunan niya. Mula nang ako ay isilang, hindi ako pinakitunguhan ng mabuti at minahal ng sarili kong ina. Palagi na lang akong kalabisan sa pamilyang iyon. Hindi pa ako nakakakuha ng anumang init na dapat makuha ng sino man mula sa kanilang tahanan, kahit isang pahiwatig nito. Ang tanging nakuha ko lang ay ang malamig at mapang-asar na tingin ng sarili kong ina. Ito ang aking tahanan, ngunit para akong nabuhay sa buhay ng isang inaalagaan. Hindi ba ironic? At ang tanging magandang katangian na itinuro sa akin ng aking duwag na ama ay ang tiyaga at pag-asa. Akala ko hindi ako kasing husay ni Ken noon kaya naman hindi ako kinilala ng nanay ko. Naisip ko rin na hanggat ako ay matino at masunurin tulad ni Ken, matatanggap ako ng aking ina. Gayunpaman, napatunayan sa akin ng mga katotohanan na gaano man ako kahusay at pagiging masunurin, ang makukuha ko lang ay ang karaniwang panghahamak mula sa aking ina. Naisip ko minsan, kung hindi ba ako ang nakababatang kapatid ni Ken kundi ang kanyang nakababatang kapatid, mas maganda kaya ang pakikitungo sa akin ng nanay ko. Gayunpaman, ang isa ay hindi nakakakuha ng napakarami sa mundong ating ginagalawan. Lola, huwag mo pong patulan si Auntie Frey, sumugod si Didi at niyakap ang hita ni Sandy habang umiiyak. At nagmamakaawa sa kanya, sinipa siya ni Sandy. Walang paraan na kaya ni Didi ang sipa ni Sandy gamit ang maliit niyang katawan. Napaatras siya, bumagsak ang likod ng ulo niya sa lupa, at hindi na siya gumagalaw pagkatapos noon. Nasaksihan ni Freya ang eksenang ito at napasigaw siya ng buong puso, Didi. Pinilit ni Sandy ang kanyang dila, inikat ang kanyang ulo, at sinenyasan ang isa sa mga lalaki na tingnan ang bata. Tingnan at tingnan kung patay na siya. Kung mamamatay siya dito, magulo talaga. Nakaramdam ng mahinang hininga ang lalaki nang inilagay niya ang kanyang mga daliring malapit sa butas ng ilong ni Didi at sumagot, buhay pa siya. Dapat ay hinimatay siya. Itinabi ni Freya ang lalaki, sumugod sa gilid ni Didi, binuhat siya mula sa lupa, at tinakpan ang likod ng kanyang ulo na unang tumama sa lupa. Ang unang bagay na naramdaman niya ay isang pahiwatig ng init, at ang kanyang palad ay naging malagkit. Dugo iyon, Didi. Nakabawi siya sa ulirat at agad na sumigaw, ipadala si Didi sa ospital. Inay, minsan sa buhay ko, nakikiusap ako sa iyo. Hindi mo siya anak. Kahit mamatay siya, hindi ka haad lang sa pangyayaring ito. Napabuga ng usok si Sandy na walang pakialam. Narinig kong sinabi ni Didi na buntis ka. Hindi ka takatakang matagumpay kang makapagpakasal sa mga Goldman at gusto mong paalisan si Didi. Kung tutusin, pabigat lang sa iyo ngayon si Didi. Kung mamatay siya, mamamatay siya. Parang walang buhay ang ekspresyon ni Freya na parang isang matalim na talim ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Sandy. Ang dilema, guilt, pain, all her feelings towards Colton, and her guilt to Didi were all surging frantically and helplessly to the surface of her heart. Kabanata 2016. Natuwa si Sandy nang makita niya kung gaano kalungkot si Freya. Mali ba ako? Magiging maayos ba ang mga Goldman kung isama mo siya? Faye, kailangan mong malaman ang lugar mo. Itinaas niya ang baba ni Freya na parang dudurog ang panga niya, puno ng puot ang mga mata. Patay na ang kapatid mo, kaya bakit ka natutuwa?
Ipinanganak ka para tulungan ang iyong kapatid, kaya dapat maging mabuting doormat ka na lang. Bakit kailangan mong makipagtulungan sa bastard na Knowles na iyon at patayin ang iyong kapatid? Tinulak siya ni Sandy palayo. Nahulog si Freya ngunit pinrotektahan ang kanyang tiyan. Bumaba ang tingin ni Sandy sa kanya. Pero binibigyan kita ng pagkakataon. Kung gusto mong iligtas si Didi, kailangan mong isakripisyo ang nasa sinapupunan mo. Lumiit ang mga mag-aaral ni Freya, at namutla siya. Anong sabi mo? Sa tingin mo papayagan kitang magpakasal sa pamilyang Goldman? Walang pagkakataon. She's smart while looking maniacal. Kung hindi dahil kay Knowles, kay Donald ka na. May utang ako sa kanya, ngunit hindi ko siya mababayaran, kaya kailangan kong ayalay ang aking nag-iisang anak na babae. Kinilig siya. Nabaliw ka na ba? Nais niyang ibigay siya kay Donald, ang demonyo. Ikinaway ni Sandy ang kanyang kamay, at hinawakan siya ng dalawang buff men habang naglalakad si Sandy na naka-high heels ang kanyang mga mata ay nakatutok sa tiyan ni Freya. Huwag kang gagalaw. Malapit na itong matapos. Itinaas niya ang kanyang paa at akmang aapakan ang kanyang tiyan. Nagpupumiglas si Freya. Tumigil ka, hindi. Bago lumapag ang paa ni Sandy, sinipa siya sa daan. Hinuli din ng ilang bodyguard ang dalawang lalaking nakahawak kay Freya. Bumaba si Colton sa sasakyan at dahan-daang naglakad habang nakatingin sa kanya si Freya. Colton. Mukhang malamig si Colton, pero mas malamig ang tono niya. Baliwala mo lahat ng sinabi ko sa'yo. Nabulunan si Freya. Ako. Gumapang si Sandy mula sa sahig at tumawa ng hysterical. Paano ka nakarating ng ganito kabilis? May pakialam ka ba sa anak kong ito? Hahaha. Pinandilatan siya ni Colton na may nagbabagang mga mata. Ang pagbabalik sa iyo sa iyong bansa ang pinakamasamang desisyon na nagawa ko. Dapat ay namatay ka sa Slakova. Baka sa mga mata niya ang galit niya. Gusto niyang durugan ang babaeng ito na nagtangkang pumatay sa kanyang anak. Si Sandy ay hindi natatakot sa kanya. Kawawang bata ka, loyal ka sa babaeng ito, pero si Didi lang ang inaalala niya. Inilagay pa niya sa panganib ang iyong anak, alam mo ba nakiusap pa siya sa akin na iligtas si Didi, at sinabi ko na kailangan niyang tanggalin ang kanyang anak. Sa tingin mo ba sinabi niya oo? Nag-aalala si Freya na ikinasikip ng dibdib niya. Bullshit, hindi ko. Ang kanyang mga emosyon ay nagpasakit sa kanyang tiyan, at iyon ang nagpatigil sa kanyang pagsasalita. Tumingin siya kay Colton na may maputlang mukha, ngunit walang emosyon ang mukha nito. Masasabi ni Sandy na hanggat nasa pagitan nila si Didi, magkakaroon ng bitik, at ang bitik na iyon ay magiging isang malaking bangin. Ang pagdududa ng mga lalaki at pag-aalinlangan ng mga kababaihan ay unti-unting nauubos ang tiwala na mayroon sila noon. Ang lahat ng iyon ay nababagay sa kanyang plano. Mr. Goldman, tanungin mo siya. Sino ang pipiliin niya sa pagitan ni Didi at ng batang dinadala niya? Mapatla ang mukha ni Freya, at naubusan siya ng enerhiya. Magaling si Sandy sa manipulasyon. Lahat ng sinabi niya ay piercing, at naging dahilan para maghinala si Colton sa kanya. Kabanata 2017. Tumangala si Freya sa likod ni Colton. Napakalapit niya pero pakiramdam niya ay napakalayo niya. Siguro sila ay isang pagkakamali sa simula. Isa siyang makasariling babae na hindi karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Lumingon si Colton at sinabi sa bodyguard, ipadala ang bata sa ospital. Natigilan si Sandy dahil hindi siya makapaniwala. Ano, mas pinapahalagahan mo ang isang bata mula sa iba. Sa mata mo, hindi karapat-dapat mabuhay ang anak ng iba. Kahit na ang iyong sariling anak na babae ay hindi karapat-dapat na. Kung masyadong mababa ang tingin mo sa mga babae, nagtataka ako kung bakit hindi ka sinakal ng nanay mo noong ipinanganak ka. Tumingin si Colton kay Sandy na may blankong ekspresyon. Parang awkward si Sandy, at bumilis ang paghinga niya, pero hindi siya makapagsalita. Binuhat ni Colton si Freya at tumalikod. Mrs. Pruitt, ito na ang katapusan ng iyong magandang buhay. Hinawakan siya ng bodyguard habang nagpupumiglas at sumisigaw, Freya Pruitt. Hinding-hindi ka magiging masaya. Hindi kailanman sa 1,000,000 taon. Nanginginig si Freya sa mga bisig ni Colton, at nawala ang ningning ng kanyang mga mata. Si Didi ay dinala sa ospital habang si Freya ay dinala sa Sevier Villa. Dinala ni Colton si Freya sa silid at tahimik sa buong paglalakbay. Patay ang hangin. Sa sandaling ibinaba niya ito, hinawakan siya ni Freya at sinubukang ipaliwanag ang sarili. Ayokong ibigay ang anak natin dahil kay Didi. Magulo ang buhok at namamaga ang kalahati ng mukha. Puno ng luha ang mga mata niya na handang tumulo. Pero inilagay mo rin sa panganib ang anak natin dahil kay Didi, hindi ba?
Tinitigan ni Colton ang mga mata niyang namumula. Hindi ka nagtiwala sa akin. Masyado siyang natigilan para magsalita. Bumangon si Colton at tumalikod sa kanya habang sinasabi sa mahinahong tono, alam mo namang dinala ng nanay mo si Didi na may motibo. Itinago ko sa iyo ang lahat dahil alam kong mayroon siya, ngunit nangako ako sa iyo na ililigtas ko si Didi. Maiiwasan sana ito kung may tiwala ka sa akin, kahit kaunti lang. Kung hindi ako nagpadala ng isang tao upang bantayan ang iyong ina at malaman kung nasaan siya, ang aming anak ay patay na. Mabilis silang nahanap ni Colton dahil may ipinadala siyang anino sa kanila. Kung hindi niya ginawa iyon at hindi pa handa, makikita kaya ng kanilang anak ang liwanag ng araw. Galit na galit si Freya, ngunit tumulo pa rin ang kanyang mga luha sa kanyang namamagang pisngi. Ay, alam ko, lumingon sa kanya si Colton, saka tumawa sa galit. Alam mo, pero pinili mong ilagay ang sarili mo. Sa paraan ng pinsala, sa iyong paningin, hindi kami kasing halaga ng bata ni Didi. Kinilig siya. Hindi. Marahang hinawakan ni Colton ang kanyang mukha. Lahat ng paliwanag mo ay wala sa akin, Freya. Hindi ko nakita ang iyong sinseridad. Hindi ko talaga tinanong kung mahal mo ba talaga ako o kung ako lang ang nagmamahal. Ang kabaliwan 3 taon na ang nakakaraan ay nagsimula ang lahat. Palagi niyang iniisip na hindi siya mahusay sa pagpapahayag ng kanyang sarili at ipinapalagay na hanggat maaari niya itong makuha, magagawa niya itong panatilihin. He never minded Didi's existence, but he cared about her attitude. Pagkatapos ng nangyari ngayon, naramdaman niyang hindi siya kasing halaga ni Didi at mas magtitiwala pa si Freya sa sarili niyang paghuhusga kaysa sa kanya. Nanlamig si Freya habang nanunuyo ang kanyang lalamunan. Parang unti-unting sumangga ang puso niya. May nararamdaman siya para kay Colton bago pa man nagsimula ang kabaliwan 3 taon na ang nakakaraan, ngunit hindi niya naramdaman na karapat-dapat siya sa kanya. Kabanata 2018. Alam na iyon ni Freya sa simula pa lang. Hinayaan niyang manalo ang kanyang damdamin sa gabing iyon ng lasing. Marahil ito ay tulad ng sinabi ng kanyang ina, at hindi siya karapat-dapat na maging masaya. Hindi niya kayang iwan si Didi, na naging hadlang sa pagitan nila. Ito na lang siguro ang pinakamagandang ending. Pumikit siya at nilunok ang sakit. Colton, kukunin ko ang bata. Mukhang nagtatampo si Colton. Anong ibig mong sabihin dyan? Si Freya ay parang naubusan ng dugo, at ang kanyang ngiti ay hangkag at mahina na parang nahulog sa isang black hole. Magiging mabuting ama ka. Magiging masaya ang bata kung kasama mo sila. Freya Pruitt. Hinawakan siya ng mahigpit ni Colton, at nag-pop up ang mga ugat sa likod ng kanyang mga kamay. Kung ito ang gusto mo, nakakatuwa bang paglaruan ang nararamdaman ko sa nakalipas na 3 taon? Nakahiga si Freya sa gilid ng kama habang hindi mabasa ang ekspresyon nito. Ibibigay mo ang sarili mong anak para kay Didi. Nanghihinayang ka na ulila na siya, pero paano naman ang dinadala mo? Gusto mo bang wala din silang ina? Natigilan siya, ngunit nanginginig ang kamay niya. Huminga ng malalim si Freya, at patuloy na pamatak ang kanyang mga luha. Tumayo si Yaya sa pintuan at nagsalita. Sir, tumawag po ang ospital. Napatingin si Colton sa pinto ng matalim na titig na hindi na natapos ng Yaya ang gustong sabihin. Binitawan niya si Freya at umalis na siya pagkasara ng pinto. Pinagmasdan ng Yaya si Colton na bumaba ng hagdan at ibinalik ang tingin kay Freya, na nakahiga sa kama, sa kabamantong hininga. Ma'am, kapag in love ang mga tao, both parties need to make sacrifices and understand each. Iba pa, si Mr. Goldman ay labas na nagmamalasakit sa iyo at sa iyong anak, ngunit ang iyong ginawa ay talagang nakadurog sa kanyang puso. Parang nahiwa ang puso ni Freya at damyugaw ng husto. Pakiramdam niya'y natuyo siya at napaupo, namamanhid ng matagal. Nakarating si Colton sa ospital nang ibalita sa kanya ng bodyguard ang sitwasyon ni Didi. Sabi ng doktor, nagkaroon siya ng konting concussion. Nagkaroon ng pagdurugo sa kanyang ulo, at kailangan niyang manatili sa ospital ng ilang sandali dahil siya ay napakabata. Walang ekspresyong tumango si Colton. Nasaan si Mrs. Pruitt? Sumagot siya, nasa amin siya at naghihintay sa iyong mga tagubilin. Lumingon si Colton. Magpadala ng 2 tao upang manatili sa ospital, pagkatapos ay dalhin ako upang makita si Mrs. Pruitt. Nakakulong si Sandy sa isang sira-sirang bahay sa labas ng bayan. Nakuha lahat ng gamit niya at phone, at may guard sa labas. Walang paraan para makatakas siya. Bumukas ang pinto ng silid, at pumasok si Colton. Ngumisi si Sandy. Iligal na kinukulong mo ang isang dayuhang mamamayan. Kapag may nangyari sa akin, hindi ka lalabas dito. Hinayla ni Colton ang isang upuan.
Illegal kang nakarating dito, at pinigil ka namin. Kung ibibigay ka namin sa pulis, sa tingin mo ba ay aaksyon sila laban sa iyo o sa akin? Napawi ang ngiti ni Sandy. Inilagay ni Colton ang isang bag na naglalaman ng kanyang mga gamit sa tabi ng kanyang mga paa, kasama ang kanyang telepono. Sigurado akong ayaw mong makulong. Kulungan. Naikuyom ni Sandy ang kanyang panga. Kahit bawal akong pumasok dito, wala akong nasaktan. Anong dahilan para ipadala mo ako sa bilangguan? Tinatamad niyang itinaas ang kanyang mga kilay. Paano kung mamatay si Didi? Nagbago ang ekspresyon ni Sandy. Ano? Hindi. Imposible yon. Sinipa pa lang niya, humihinga pa si Didi. At hindi ba siya ipinadala ni Colton sa ospital? Kabanata 2019. May sumagi sa isip ni Sandy, na nagpabalik ng masasamang ngiti sa kanyang mukha. Mr. Goldman, napakalupit mong tao. I'm guessing papatayin mo si Didi at ipipin sa akin. Ngumisi si Colton na may kalmadong mga mata. Hindi ako maaaring maging mas malupit kaysa sa iyo. Kinilig si Sandy dahil minamaliit niya ang mga Goldman. Akala niya ay isang malupit na tao si Noel Ace, ngunit papatayin ni Colton si Didi at ikukulong siya para lang makulong siya. Tumawa siya. Alam ko na, masyadong nagmamalasakit si Freya kay Didi kaya iiwan niya ang sarili niyang anak, kaya dapat ay labas mong kinasusuklaman si Didi. Kung papatayin mo siya, kapuputan ka ni Freya sa buong buhay niya. Walang emosyon ang sagot niya. Wala akong pakialam kung galit siya sa akin. Paano kung galit sa akin ang babaeng ayaw makinig sa akin? Natahimik si Sandy. Tumingin sa kanya si Colton at mahinahong sinabi, bakit? Masama ba ang loob mo sa anak mo? Ako, masama ba ang loob sa kanya? Malalim ang pagkamuhi ni Sandy. Bakit ko naman mararamdaman yun sa babaeng yon? Pinagsisisihan ko ang araw na pinanganak ko siya. Nang makita siyang umiiyak sa kanyang kuna, gusto ko siyang sakalin hanggang mamatay. Naiinis ako sa tuwing lalapit siya sa akin, nananabik ng pagmamahal at atensyon. Madilim at matalim ang mga mata ni Colton. Nagpatuloy si Sandy. Pagkatapos niyang lumaki at nagsimulang magmukhang maganda, ang tanging gamit niya ay ang pakasalan siya sa isang taong maaaring magbigay sa akin ng mga benepisyo. Kung naging malupit si Ken sa kanya, sana napangasawa niya si Donald. I hate that useless girl. Dapat siya ang namatay imbes na si Ken. Matagal na hindi nagsalita si Colton, at saka siya tumayo. Alam mo naman siguro na buhay pa si Donald. Nagbago ang ekspresyon ni Sandy, at iniwas niya ang mukha. So ano, hindi mo malalaman sa akin ang lokasyon niya. Patay na ang oso. Nagulat si Sandy. Hindi. Inayos ni Colton ang kanyang suit. Siya ay malubhang nasugatan at nahulog sa dagat kasama si Noel Ace. I guess yun ang gustong marinig ni Donald. Natigilan si Sandy habang malalim ang iniisip. Inihagis ni Colton ang bag sa kanyang paanan patungo sa kanya. Pinapabayaan na kita. Lumayo ka rito hanggat maaari. Mamamatay ka kapag nakita kita ulit sa Baseburg. Nagmamadaling umalis si Sandy dahil natatakot siyang magbago ang isip ni Colton. Huminto ang gwardya sa harap ng kotse at pinanood ang kanyang pagtakas, pagkatapos ay lumingon para tanungin si Colton, na naglalakad, Sir, pinapaalis ba natin siya? Umupo si Colton sa kotse, kalmadong kinuha ang kanyang laptop, isinuot ang kanyang Bluetooth earphones, at sinabing, paano natin mahahanap ang kinaroroonan ni Donald kung hindi natin siya pakakawalan? Biglang naunawaan ng gwardya na sinadyang bitawan siya ni Colton. Makikipag-ugnayan si Sandy kay Donald sa sandaling malaya na siya at baka gusto niyang bumawi para sabihin sa kanya na namatay si Bear kasama si Noel Ace. Gaya ng inaasahan, narinig ni Colton si Sandy na tumawag kay Donald sa pamamagitan ng kanyang earphone. Bago ibalik ang kanyang telepono, nabag niya ito, ngunit hindi alam ni Sandy na may nakikinig sa kanya, tumatawag. Sabi ni Sandy, Mr. Matthews, Bear, at Noel Ace ay wala na buhay. Naipaghiganti ko na ang anak ko, pero wala na akong mapupuntahan ngayon. Ang ipinangako mo sa akin. Kabanata 2020. Pinutol siya ni Donald, Mrs. Pruitt, sigurado ka bang patay na si Noel Ace? Sagot ni Sandy, ay, hindi ko nakita ang katawan, pero ilang beses kong tinawagan si Bear, at naka-off ang phone niya. Baka may nangyari sa kanya. Sinabi ni Donald, ang Bear ay isang napakahusay na manlalaban. Hindi si Noel Ace ang magiging kapareha niya sa normal na mga pangyayari. Minamaliit ko yata siya. Ngunit kung ang Bear ay isinakripisyo, si Noel Ace ay dapat na hindi nabubuhay. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Tanong ni Sandy. Alamin kong talagang namatay si Noel Ace.
Magpapadala ako ng susundo sa iyo mula sa pier sa ika-25 at dadalhin ka sa East Islands. Huwag kang mag-alala, tutuperin ko ang pangako ko. Kapag nakuha ko na ang suporta ni Mr. Puzo sa East Islands, ako na ang susunod na hari ng Yar Amor. Nang matapos ang kanilang tawag, tinanggal ni Colton ang kanyang earphone. Wala siyang kamalay-malay na hinahangad ni Donald ang corona. East Islands, mukhang tama ang impormasyon ni Noel Ace. Ika-20 na, kaya 5 araw na lang ang natitira. Hayaan ang isang tao na magsabi kay Mrs. Pruitt tungkol sa pagkamatay ni Noel Ace para isipin niyang wala na siya. Pagkatapos ng 5 araw, kung may susundo sa kanya ang mga tauhan ni Donald, haharangan namin sila at magpapadala kami ng nagpapanggap na mga tauhan ni Donald para sunduin siya. Kung si Donald ay maaaring magpanggap na isang dayuhang ambassador upang kunin siya, gagamitin nila ang parehong ideya upang i-hijack ang plano. Kapag na-detain nila si Sandy, ibibigay nila siya sa Ministry of Foreign Affairs para maibigay siya ng ministry sa royal family ng Yar Amor. Ang maayos na pagkakaayos ni Donald ay magtatapos kay Sandy. Kahit na siya ay nasa East Islands, kung ang politika ng Yar Amor ay kasangkot, ito ay magiging mainit na patatas din para sa mga tao doon. Ang mga underground gang ay may kapangyarihan sa East Islands ngunit hindi makisangkot sa politika at tumalikod sa bansa para lamang kay Donald. Tumango ang bodyguard. Oo, sir. Pagkalipas ng 2 araw, sa Taylor 10, bumaba si Daisy sa sasakyan at nakita ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa labas ng courtyard. Agad siyang ngumiti at pumunta sa villa. Nolly, bumaba si Edison sa hagdan, nakita niya si Daisy, at nanlamig siya sa ibaba ng hagdan. Miss Vanderbilt, naglakad si Daisy palapit sa kanya. Bumalik na ba si Nolly? Tumingin sa likod si Edison at nag-alinlangan. I'm sorry, hindi pa siya bumabalik. Napawi ang ngiti ni Daisy nang marinig iyon. Akala ko nakabalik na siya. Matagal na mula noong huling makipag-ugnayan sa kanya si Noel Ace. May naisip siya at nagtanong, may nangyari ba sa kanya? Umiwas ng tingin si Edison. Siyempre hindi, Miss Vanderbilt. Huwag kang mag-alala. Hinahawakan pa rin ni Mr. Knowles ang mga isyo kay Donald at abala siya. Hindi naman nakakapagtaka kung hindi kanya makontak. Talaga, damilat si Daisy. Hindi ka nagsinungaling, di ba? Pilit nang umiti si Edison. Hindi ako mangangahas. Nakonsensya siya sa sinabi nito ngunit nangako kay Colton na bago matagpuan si Noel Ace, hindi niya sasabihin kay Daisy. Naniniwala siya na buhay pa rin si Noel Ace. Malungkot na naglakad si Daisy sa couch at umupo. Nangako siya na sasagutin niya ang mga tawag ko at sasagutin ang mga mensahe ko para hindi ako mag-alala. Lumapit si Edison sa kanya. Miss Vanderbilt, alam kong nag-aalala ka sa kanya, pero ayaw ka lang niyang madamay. Alam ko, pinagdikit ni Daisy ang kanyang mga labi at ibinaba ang kanyang ulo. Lagi siyang nagmamalasakit sa akin pero hindi niya iniisip ang sarili niya. Nag-aalala talaga ako sa kanya. Yumigting ang panga ni Edison, at magaspang ang boses. Maghintay ka lang ng konti. Busy lang siya, makikipag-ugnayan. Siya.